Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Kamahalan, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2006 hanggang 2010. Matapos itong matuklasan ni Han Sanchen, puno siya ng mga tandang pananong. May nakilala siyang orangutan dati. Bagamat mabilis siyang tumakas, hindi siya masyadong masunurin, pati na ang dambuhalang butiki. Gusto niyang kainin ang mga ito nang makilala niya ang mga ito, ngunit mayroon din siyang masunurin na ekspresyon na nakayuko. Well, ano ang problema? Gulat na sabi ni Aaron. Si Jiang Yingying ay may blankong ekspresyon din sa kanyang mukha. Ang mga mabangis na nilalang na ito, gayunpaman, ay lumikha ng mga lantang buto sa buong lupa. Ngayon bakit sila lumilitaw sa harap nila nang walang anumang problema? Kuya Aaron, hindi nila tayo nakikita. Sabi ni Jiang Yingying sa mahinang boses. Ang ganitong uri ng walang katotohanan na pahayag ay nagpapatawa sa Aaron. Gustuhin man niyang aliwin ang sarili, hindi ito ang ganitong uri ng aliw. Hindi mo ba naisip na ito ay kalokohan na maaari kang maglakad ng direkta sa harap nila? Yingying, pagkatapos lumabas ng ganitong oras, hahanapin ka ni Kuya Aaron ng isang malaking ospital at tingnan mo ang iyong utak. Pinagtatawanan ng Aaron si Jiang Yingying. Si Jiang Yingying ay nagsuka ng dila, isang pares ng nahihiyang ekspresyon. Sa oras na ito, natagpuan ng Aaron na ang maliit na puting ahas ay nakapulupot sa leeg ng bakulaw. Nang matagpuan ito ng Aaron, ang maliit na puting ahas ay dumura ng isang pulang liham, na tila nagpapakita sa Aaron. Ang eksenang ito ay nagpagulo sa Aaron. Naisip niya na ang maliit na puting ahas ay ang pinaka hindi nakakapinsalang nilalang sa kuweba ng Diablo, ngunit ngayon ang sitwasyon ay halatang hindi tulad ng iniisip niya. Ang maliit na puting ahas ay lumangoy pababa mula sa malaking katawan ng orangutan at dahan-daang lumapit sa Aaron. Nang tumalikod siya at iluwa ang isang pulang sulat sa ibang mga nilalang, malinaw na nakita ng Aaron na ang mga katawan ng mga nilalang na iyon ay nanginginig at ipinakita ang kanyang takot sa ang maliit na puting ahas. Itong Aaron ay tanga. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring takutin ang mga nilalang na ito. Hindi sapat na maghiwa ng isang palayok ng karne ng ahas para mapuno ang mga ngipin nito. Paano nito magagapi ang mga malalaking nilalang gaya ng mga higanteng butiki? Natatakot sila sayo. Aaron ay hindi maintindihan ng sa maliit na puting ahas magtanong ng paraan. Tumango ang maliit na puting ahas. Isang bahagi ng Jiang Yingying makita ang aksyon na ito, nagulat bibig ay hindi sarado. Bagamat sinabi sa kanya noon ni Aaron na naiintindihan ng maliit na puting ahas ang mga salita ng mga tao, may pagdududa pa rin si Jiang Yingying tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga ahas ay mga hayop na malamig ang dugo. Paano nila mauunawaan ang mga salita ng mga tao? At ang eksenang ito ay ganap na binawi ang pagkaunawa ni Jiang Yingying sa sentido komon. Alam talaga ng ahas na ito ang sinasabi ng Aaron. Nagulat din si Aaron, ngunit iba kay Jiang Yingying. Hindi niya maisip kung paano napipigilan ng maliit na puting ahas ang ibang nilalang. Mayroon bang kakaiba sa maliit na bagay na ito? Hindi ba nila tayo sasaktan? Patuloy na nagtanong si Aaron. Ang maliit na puting ahas ay lumangoy sa Aaron, umakyat sa balikat kasama ang mga binti, at pagkatapos ay nagsuka ng mga pulang titik sa mga nilalang na iyon. Sabay-sabay na gumagapang sa lupa ang lahat ng nilalang. Ang estado na kanilang ipinapakita ay halatang hindi lamang takot, kundi pati na rin ang paggalang. Lalong natalo si Aaron, ngunit may alam din siyang problema, ibig sabihin, lahat ng panganib ng kuweba ng Diablo ay tila naibsan sa oras na ito.
Ang maliit na puting ahas sa kanyang balikat ang gumawa ng lahat ng ito. Ngayon ang ilan sa Aaron ay naniniwala na ang maliit na puting ahas ay hindi nagyayabang noon, ngunit isang bagay na lalong nagpakilig sa kanya ang lumitaw. Ang maliit na puting ahas ay hindi lamang naiintindihan ang mga salita ng mga tao, ngunit mayroon ding sariling pag-iisip. Natagpuan ng mga nilalang N na ito para lang patunayan na mas malakas ito para sa Aaron. Huminga ng malalim si Han Sanchen. Bagamat marami na siyang nakitang bagay na nagpapahina sa kanya sa tatlong pananaw pagdating niya sa kuweba ng Diablo, ang pagganap ng maliit na puting ahas na ito ay ang pinaka-nakakagulat. Bukod sa hindi makapagsalita, ito ay ganap na katulad ng pagganap ng isang tao. Maaari itong makipag-usap sa isa't isa at subukang patunayan kung ano ang hindi pinaniniwalaan ni Han Sanchen. Ang panganib ay itinaas. Aaron din nakahinga ng maluwag, sinabi kay Jiang Yingling, huwag kang matakot, ang mga nilalang na ito ay hindi tayo sasaktan. Hindi sinasadyang tiningnan ni Jiang Yingling ang maliit na puting ahas, bukod pa sa hindi kapani-pani walang pakiramdam, walang ibang ideya sa kanyang isipan. Kuya Aaron, lalabas na tayo. Maingat na nag-iingat si Jiang Yingling. Para sa Aaron dati, ito ay isang pangunahing prioridad na umalis sa lupaing ito ng tama at mali sa lalong madaling panahon. Ngunit ngayon ang Aaron ay hindi nagmamadali. Dahil walang panganib, bakit hindi tingnang mabuti ang kuweba ng Diablo? Baka may mahanap na siyang bago. Munting puting ahas, may makakain ba dito? Aaron nagtanong maliit na puting ahas. Jiang Yingling ay gutom, siya ay gutom din, kailangan munang magdagdag ng ilang enerhiya. Bumaba ang maliit na puting ahas at pinangunahan ang daan. Aaron malapit na sinundan, Jiang Yingling ay hilahinhan 3,000 cuffs huwag maglakas loob na bitawan. Kuya Aaron, nakakaintindi talaga ang ahas na to sa mga salita ng mga tao. Hindi mapino. Tanong ni Jiang Yingling sa mahinang boses. Hindi ko alam. Ang lahat ng misteryo ay malulutas lamang pagkatapos lumabas, ngunit ang sikretong ito ay malamang na magpamulat sa atin ng ibang mundo. Sinabi ni Aaron na ito ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang pumunta sa kuweba ng Diablo. Bahagya niyang naramdaman na ang mundo ay hindi kasing simple ng kanyang nakita. Dapat mayroong ilang mga hindi kilalang bagay. Ang mga nilalang na ito sa kuweba ng Diablo ay ang pinakamagandang patunay. Sinundan nila ang maliit na puting ahas sa isang maliit na pasukan ng paliko-likong landas. Sa orihinal, ang kuweba ng Diablo ay puno ng baho, ngunit may bango. Ang loob ng maliit na pasukan ay hindi isang maliit na pabilog na espasyo. Bagamat walang palatandaan ng mga taong naninirahan dito, libo-libong beses na mas maganda ang kapaligiran kaysa sa ibang lugar sa kuweba ng Diablo, Kuya Aaron, hindi ko akalain na may ganito pala kagandang lugar sa kuweba ng Diablo. Wala man lang amoy. Nilanghap ni Jiang Yingling ang mabangong hangin na may malaking bibig at mukhang nag-e-enjoy. Hindi inaasahan ng Han 3,000 na may isa pang kuweba dito, ngunit wala nang makakapuno sa kanyang tiyan sa espasyong ito, munting bata, nasaan ang pagkain? Tanong ni Aaron sa maliit na puting ahas. Ang maliit na puting ahas ay pumasok sa baging ng dingding at hindi nagtagal ay lumitaw na may dalang pulang prutas. Ang bunga ay kasing laki ng bunga ng birhen. Matapos tanggalin ng Aaron ang mga baging, nalaman niyang maraming ganoong prutas ang nasa loob nito. Napakatingkad ng kulay. Bagamat ginagawa nitong magkaroon ng matinding pagnanais na mag-import ang mga tao, alam ng Aaron na hindi ka makakain ng mga bagay na hindi mo alam. Hindi masaya kung may lason, nakakalason di ba? Tanong ni Aaron sa maliit na puting ahas. Pagkatapos umiling ang maliit na puting ahas, sinubukan ni Aaron na maglagay ng isa sa kanyang bibig, kumagat sa balat, puno ng juice, na may banayad na matamis na amoy. Para kay Aaron, na gutom na, ito ay isang masarap na pagkain, hindi ito masama. Subukan din ito, sabi ni Aaron kay Jiang Yingling. Pagkatapos nilang kumain ng una, hindi na sila tumigil. Isa-isa nilang ipinadala ito sa kanilang mga bibig. Hindi nila nakita ang maliit na puting ahas sa isang tabi. Tila nagpakita ito ng malungkot na mukha. 4 na field. Dahil sumiklab ang dakilang kilusan sa kuweba ng Diablo, halos lahat ay naniniwala na ang Aaron ay patay na. Ang matandang Lee ay nasa mahinang kalooban at hindi na umalis sa 4 na tarangkahan simula noong araw na iyon. Para kay Hilaw, hindi maliit na dagok ang kaganapang ito. Masyado siyang mataas ang mga inaasahan sa Han 3,000, at inilagay pa niya ang buong pag-asa ng Apocalypse sa Aaron.
Umaasa siya na ang Aaron ay maaaring pukawin ang tiwala ng ibang tao sa kaganapang ito pagkatapos na makapasa sa pagsubok ng Kuweba ng Diablo. Sana ay mapangunahan ni Aaron ang 4 na paaralan pagkatapos niyang magkaroon ng katayuang TNZ, upang maibaba niya ang kanyang pasanin at ma-explore kung ano ang nangyayari sa ikalawang mundo. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Han 3000, ang mga plano para sa susunod na henerasyon ay bumubula lahat, hindi lamang para sa mga nasa antas ng salita, kundi pati na rin sa takot sa yungib ng Diablo, at ang 4 na pinto ay nais na muling magsanay, isang master. Oldie, hindi mo na kailangang mag-alala masyado tungkol sa bagay na ito. Siguro nakatadhana na ang lahat na hindi kayang balikatan ng Aaron ang mabigat na responsibilidad. Sabi ng katulong kay Hilaw. Si Oldie ay nasa mahinang mood, dahil ang pagkamatay ni Aaron ay hindi lamang ang kanyang kamatayan, kundi pati na rin ang pagkabulok ng Apocalypse. Maging siya ay hindi makumplito ang hamon ng Kuweba ng Diablo. Ang iba ba ay maglakas loob na subukan? Alam mo ba kung anong uri ng suntok ang dulot ng pagkamatay ni Aaron sa Apocalypse? Bamantong hininga si Oldie at sinabing, natural na nauunawaan ng katulong ang katotohanan, ngunit ito ay isang foregone conclusion, at walang sino man ang makakapagpabago nito. Kung ito ay gusot sa lahat ng oras, ito ay lamang gumawa ng mga tao na mas hindi kayang bumitaw. Siguro may lalagay natin ang ating pag-asa kay Lintong. Kung tutuusin, siya ang anak ng langit. Kung makapasa siya sa pagsubok sa Kuweba ng Diablo, mababago niya ang pananaw ng ibang tao sa yungib ng Diablo. Pansamantalang sabi ng assistant, let Lintong have a try. Nagtaas ng ngiti ng pang-aalipusta ang matandang Lee sa gilid ng kanyang bibig. Matagal nang kwalipikado si Lintong na gawin ito, ngunit hindi niya ito binanggit. Ipinapakita nito na si Lintong ay isang napakaduwag na tao. Kalokohan ang pag-asa sa kanya. Sa tingin mo, nangangahas ba si Lintong? At kung magpapatuloy siyang mamatay sa Kuweba ng Diablo, mahuhulaan mo ba kung ano ang magiging apocalypse? Umiling ang matandang Lee at sinabi. Bamantong hininga ang katulong, hindi pa banggitin kung maglakas loob si Lintong. Kung siya ay talagang mamatay, ang apocalypse ay ganap na matatapos. Kung magkasunod na papatayin ang dalawang master, natatakot ako na ang psikolohikal na anino sa iba ay magiging mas malakas. Kuya Lee, huwag mo nang isipin pa. Pagdating ng bangka sa tulay, diretsyo na ito. Naniniwala akong magbabago ang apocalypse. Sabi ng katulong, handa nang lumipat ang ikalawang mundo. Wala nang masyadong oras para sa apocalypse. Bilang pinuno ng 4 na pintuan, wala akong gagawin. Ilumang isang mukha sa sarili pangungot siya ng ngiti, patuloy na sabihin, ako na ito 4 na pinto ng Panginoon, kalkulahin ay isang basura. Mukhang nagulat ang assistant. Paano magiging basura ang pinuno ng 4 na tarangkahan? Ang ideya na dapat ipanganak si Hilaw ay nagpapakita na ang kanyang kalooban ay lubhang negatibo. Mr. Lee, you can't think that way. The 4 gates still need your guidance. Mabilis na sabi ng katulong. Sa oras na ito, lumapit si Fang Zon sa kanila na may masamang tingin at sinabi kay Hilaw, Hilaw, narinig ko na hinahanap ni Yun Cheng si Aaron. Dapat may nangyari. Pumunta ka kay Yun Cheng at sabihin sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Aaron. Ang susunod na matanda ay nagsabi na sa malaot madali ang bagay na ito ay dapat ipaalam sa Cloud City, hindi rin itinago ang pangangailangan. Sa sandaling nagbago ang mukha, hindi ba mawawala ng pag-asa ang mga taong iyon kung ibabalik ang balita? At ngayon kailangan niyang umasa sa pamilya Nangang upang mahanap ang kanyang anak na babae. Kung malaman ni Nangang Bolang na patay na si Han 3000, tiyak na ititigil na niya ang pag-iimbestiga sa bagay na ito. Kuya Yi, hindi ka na ba maghihintay? Tanong ni Fang Zon. Inaasahan mo bang makikita ang katawan ni Aaron? Kailan nagkaroon ng mga bangkay ang mga taong namatay sa Kuweba ng Diablo? Sabi ni Lee, dahil si Fang Zon, na nakapasa sa pagsubok ng Kuweba ng Diablo, ay natural na alam na ang Kuweba ng Diablo ay natatakpan ng mga puting buto, at ang mga nilalang sa loob ay kumakain ng laman ng tao. Kung mamatay si Han 3000, siya ang magiging pagkain ng mga nilalang na iyon. Paano niya makikita ang bangkay? Sige, hindi na kailangang itago ang bagay na ito. Ipaalam mo sa kanila ng mas maaga o hayaan silang gumawa ng mga plano ng mas maaga. Hilaw doon, nagpatuloy, kung kailangan nila ng anumang tulong, subukan mo ang iyong makakaya upang tumulong. Oo, sinabi na ito ng matandang Lee,
kaya kinailangan ni Fang Zan na sundin ang utos. Cloud City. Ang mga sikat na doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo ay sunod-sunod na dumating, at ang mga mukha mula sa buong mundo ay nagtitipon sa gate ng Yondengshan Villa area upang maghintay ng mga order. Sa Hillside Villa, tinitingnan ni Xi Jing si Su Yingxia, na may puting buhok at mukhang matanda na. Siya ay malalim na nababagabag. Dahil siya ay pumuti buong gabi, ang mga nauugnay na sintomas ay mabilis na lumitaw, at halos araw-araw ay tumatanda siya sa bilis na nakikita ng mata. Si Su Yingxia, sa kanyang 20s, ngayon ay mukhang isang 40 taong gulang na nasa katanghaliang gulang na babae, at ang sitwasyong ito ay nagpapatuloy. Welcome summer, andito na ang mga doktor. Let them see you. Pinayuhan ni Xi Jing si Ivory. Si Su Yingxia ay hindi nang ahas na harapin ang bagay na ito. Ngayon ay hindi na siya nangangahas na makita ang sarili sa salamin. Pinipigilan niyang magpatingin sa mga doktor dahil natatakot siyang walang magawa ang mga sikat na doktor na ito. Natatakot siyang makarinig ng anumang desperadong balita. Ma, okay lang po ako. Okay lang po talaga ako. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo at tumingin kay Hanayan sa kanyang mga bisig. Takot na takot siya ngayon. Natatakot siya na hindi siya maghintay hanggang sa bumalik ang Aaron at lumaki si Hanayan. Si Ivory ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot siya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, walang makapag-aalaga ng mabuti kay Hanayan. Alam ni nanay na magiging maayos ka, ngunit ngayong nandito na ang mga doktor na ito, hayaan silang tumingin. Lahat sila ay mga kilalang doktor sa buong mundo mula sa Nangang Bolang. Naniniwala ako na magkakaroon sila ng paraan. Sabi ni Xi Jing na may mukha na distressed. Umiling si Ivory. Sa katunayan, palihim niyang sinuri ito sa internet. Ang kanyang sakit ay katandaan na. Sa kasalukuyan, walang paraan upang masugpo ang sakit na ito. Sa pagtanda ng kanyang katawan function, unti-unting mawawala ang buhay niya, which is something that no one can change. Mom, let them go. Ayokong makakita ng kahit sino ngayon. Huwag mo akong pilitin, sabi ni Ivory. Xi Jing na balis ang tumingin sa iba, mga tao. Si Han Tianyang, kasama si Su Goyao, ay walang magawang umiling. Ang ayaw gawin ni Su Yingxia, pinipilit nila siyang walang gawin. Tumayo si Xi Jing, lumabas ng villa. Si Moyang at Nangang Bolang ay parehong naghihintay sa may harap ng bakuran. Tingnan si Xi Jing, mabilis na naglakad si Moyang papunta kay Xi Jing sa harap ng, paano, welcome summer para magpatingin sa doktor. Umiling si Xi Jing at sinabing, napakalaban niya dito. I've tried every ways to lobby, but she still don't want to comment. What can we do? Can we just drag on without seeing the doctor? Nag-aalalang sabi ni Moyang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!